there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. Good That's what morning, writer and former Senator Eastern Visayas. Okay, so day gamayng kakulian mga higala pero balik na ta sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Okay, good morning pag-usab mga higala o ato nang makauban ang atong mga sister stations. Atong unahon si Miss Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Suzette? Yes, damo otro nga salamat. Ati Gemma, ngan para sa siyahan nga balita matikang dede sa RP Calbayog, outstanding stakeholders sa DepEd Calbayog Schools Division ginpasidunggan. Radyo Pilipinas Calbayog usa sa mga ginkilala. Detalye pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan sa Department of Education Calbayog Schools Division ang mga outstanding stakeholders nga nagahatag sa importante nga kontribusyon sa edukasyon durante sa Stakeholder Summit nga ginpahigayon sa naglabay nga Biyernes. Ginpabugatan durante sa summit nga ang estudyante kinahanglan magpabilin nga sentro sa mga programa, partnership nga desisyon para sa sektor sa edukasyon. Sumala kan SDS Officer in Charge Dr. Joel Zartiga ang mahinungdanon nga partnership kinahanglan magresulta sa mas maupay nga well-being nga mas damo nga oportunidad para sa mga kabataan. Nagpahayag liwat sa suporta ang mga opisyal sa padayon nga pagburublig sa DepEd, lokal nga panggobyernuhan, pribado nga sektor, media nga iba pa nga stakeholders para mapakusog ang serbisyo sa mga estudyante. Lakip sa mga ginpasidunggan ang Radyo Pilipinas Calbayog nga ginkilala kumuusa sa outstanding stakeholders tungod sa suporta ng partnership sini sa mga programa sa DepEd. Ginpabugatan sa summit nga ang kalampusan sa mga partnership diri la nasusukol sa kadamuon sa aktibidad kundi sa aktual nga kauswagan sa kahimtangan oportunidad sa mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 38 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Nakamute ka, Misok. Nakamute ka, palihog. Aya, mga plano morning. pagpakasig. Nga na titikangan ang pagpapadangatan mga balita, di naman ha DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, mga plano pagpakasig kan school safety ha Eastern Samar, iginduduso ni Gov. Evardoni, ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Puduso ni Eastern Samar Governor Rob Vincent Iverdoni ang mas marigun ngan madagmit nga mga pamaagi ha pagpakusog han seguridad ha mga eskwelahan ha probinsya kasunod han mga insidente hinkarahasan ha mga eskwelahan ha ibang bahinhan nasod. Hagin patawag nga urgent interagency meeting ginhisgutan ang plano nga magdumarahin school safety audit base matudlo kun hain nga mga eskwelahan ang kinahanglan unahon ha security improvements. Sususiun hini ang kadamuhan mga estudyante operasyon han CCTV cameras, kahimtangan palibot han eskwelahan, accessibility crime rate nga iba pa nga security concerns. Upuliwat ha plano ang pag-assess han perimeter fencing ngan pagtudlok han mga eskwelahan nga nagkikinahanglan hin mas marigun nga mga alad, sugad man ang pagprioridad ha procurement ngan installation han CCTV cameras. Ginhisgutan liwat ang posible nga deployment hin security personnel nung paggamit hin metal detectors pati ang mas marigun nga koordinasyon han mga eskwelahan, parent teachers associations, local government units ngan barangay officials. Mahimuliwat ig-deploy ang mga barangay tanod durante han klase base magbantay ang mga lugar hagawasan eskwelahan. Iginsuhisyon liwatan sa nga tiered emergency response system diin ang level 1 incidents inaatubangan
Kasuludhan eskwelahan, level 2 incidents in mga ngaruhin bulig tika nga barangay, samtang ang level 3 incidents magkikinahanglanin intervention han Philippine National Police. Plano liwat nga testingan ang 911 emergency response system han probinsya base masukol ang kaandaman hiniha pag-atubang hin mga emergency nga may kalabutan ha mga eskwelahan. Gintagan din liwat ang importansya pagbaton ha bullying, threats nga iba pa nga pormahin karasan kontra mga estudyante, pati ang pagpakusog han School Child Protection Committees. Habahin ang Eastern Samar Police Provincial Office igindetalye ang mga pamaagya pagpauswagan police visibility, hapalibot ang mga eskwelahan, upod ang police assistance desks, foot patrols, haorasan pag-abot nga pag-ulihan mga estudyante, koordinasyon ha mga school facilities, anti-bullying campaigns ngan pagpahugutan kampanya kontra ha loose firearms. Papakaskin liwatan o plan katok ha pagsunod han mga balaod ngan angay nga mga proseso sugad nga bahin han mga pamaagya pagpugong han pagkamitin mga armas sa krimen. Ginisgutan liwat ang pagdudumaren simulations ha posible nga shooting incidents base mapauswagan kaandam ngan koordinasyon han mga eskwelahan, barangay, lokal nga gobyerno ngan mga law enforcement agencies. Gintakan doon ni Governor Ivardoni nga kinahanglan madagmitan probinsya ha pagtudlok ngan pagbaton ha posible mga hulga ha seguridad. Nananawagan lang ako hayo nga tanan, no? Hopefully magburublig pa kita para hindi it's not just an effort alone and provincial government and DepEd, pati ang PNP and other stakeholders. I think the most important thing here is also kayo mismo, no? The families, the parents, siblings, even the students, your friends, each other. We have to hold each other accountable. We have to be responsible with the things that we do, and let's be proactive in this matter, no? If mayada na niyo kinikita nga medyo may kakaiba na sa behavior, maybe you can report it, magsabi na kayo in advance, diba? So that we don't reach this point. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ms. Mulan? Nakamute ka. Okay, alang sa probinsya sa Biliran na niya atong mga pinakaulahin kalambuan, Governor Espina nanawagan nga ilakip ang programa sa stray animals diha sa SGLG performance rating sa mga LGU. Ug linton program sa Naval nagpatuman sa giant bamboo growing activity sa Burak River Bank. Og ang mga detalye baton ni Sir Rodrigo Victoria. Ni Governor Rogelio G. Espina ang Department of Interior and Local Government o DILG nga i-appeal sa performance rating sa Seal of Good Local Governance o SGLG ang programa sa mga local government unit o LGU batok sa stray animals. Matod ni Governor Espina, ang dili hustong pagdumala sa mga hayop nga gala naghatag og risgo sa kahimsog ug kalawasan sa publiko. Lakip sa mga problema ang palayong insidente sa mga pagpamaak sa ero nga nagkinahanglan anti-rabies treatment, mga aksidente sa dalan, pagkalat sa basura ang ubang insidente nga makadaot sa mga residente. Matod ni Espina nga ang maong problema dili lamang responsibilidad sa probinsya nga gobyerno kundi dili kinahanglan usab ang aktibong partisipasyon sa mga barangay officials. Gipangayo niya ang mas aktibong pagpatuman sa mga programa sa barangay, pagpalig-on sa community awareness ug gustong pagdumala sa mga hayop. Matod sa gobernador, kung mahimong bahin sa SGLG evaluation criteria ang stray animal management, mas mapadasig ang mga LGU nga maghimo og padayon og masukod nga mga lakang para sa kalawasan ug kahimsog sa publiko. Gihatagan og importansya sa probinsyal nga pagamahanan sa biliran ang ilahang pag-andam sa pagpakiuban sa nasudnon nga mga ahensya, mga lokal nga opisyal ug mga barangay aron mapanalibdan ang kalawasan ug kaayuhan sa mga residente. Dan salamat Sir Rod sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa unang balitang nahikay din sa Dakbayan sa Baybay, VSU nagpaligon sa Global Partnerships, pinagi sa University President for Peace Declaration.
Gipirmahan ni Visayas State University kung VSU President Dr. Pros IVG Yepes ang University Presidents for Peace Declaration atol sa ka-international nga panagtigom sa Hiroshima University sa Japan, din ang VSU mao lamang ang universidad sa Pilipinas nga giimbitar. Mitambong sa maong panagtigom ang mga pangulo sa 17 kang universidad gikan sa 11 ka nasod ug rehiyon sa tibuok kalibutan. Pinaagi niini na paligon ang panagtambayayong sa VSU ug mga international nga institusyon alang sa kalinaw pagkamalahutayon o kaligon sa komunidad. Lakip sa mga oportunidad nga gipaligon atol sa komperensya ang faculty og student exchanges, ingon man ang pagpatuman sa mga hiniusang inisyatiba nga nagtutok sa peace, sustainability ug resilience. Pinaagi sa mga global partnerships, nagbukas ang VSU og dugang nga mga oportunidad alang sa mga proud Viscan, ilabi na sa ilang akademikong paglambo, international nga exposure ug pag-apil sa mga inisyatiba nga adunay mas lapad nga epekto sa katilingban. Ang maong inisyatiba nagpadayon sa paningkamot sa universidad nga mapaligon ang international nga presensya niini ug mapadayon ang direksyon sa going global. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glodic Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa lungsod sa Tomas Opos, Linggo ng Kabataan 2026 sa Tomas Opos magsugod na karong Agosto 29. Ana report ni Roel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas report. Yes, Roel. Opisyal na nga gipaybalo sa Pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan sa lungsod sa Tomas Opos, Southern Leyte ang gitakdang mga aktibidad alang sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan 2026 nga magsugod karong Agosto 29 hangtod Setyembre 5 tuig 2026. Magsugod na mao nga pagsaulog pinagi sa grand opening ceremony sa Agosto 29 sa may 8 tak na sa buntag dito sa covered court sa Barangay Banday nga pagasundan dayon sa pagsugod sa mga duwa sama sa basketball, volleyball one-day league, badminton ug pickleball tournament. Pagabot sa Setyembre 1, ipahigay ng madasigong boxing exhibition and tournament sa tinguha nga ipakita ang disiplina kaisog sa mga lokal nga atleta. Gawa sa paugnat sa kusog, aduna usab literary and musical competition sa Setyembre 4 sa gabi. Diin ipakita sa mga kabatanunan ng ilang talento sa vocal solo, duet, modern hip-hop, creative folk dance ug dance sports. Aduna usab pagahimuon nga fun run sa Setyembre 5 sa kadlawon ug takpan kini sa gipaabot nga SK night sa susamang adlaw, diin pagahimuon ang paghatag og pag-ila ug kalingawan alang sa tanan. Pinaagi sa tema nga United in Sports, Creativity and Service for the Stronger Youth Community, tumong sa PPSK Tomas Opos nga mahatagan og higayon ang mga batanon nga mapasundayag ang ilang mga talento samtang nagpasiugda sa maayo nga panag-ingnan og serbisyo sa komunidad. Balita gikan sa lungsod sa Tomas Opos para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang pa nga balita matikang dide sa RP Calbayog, duha nga bag-o nga ECCD centers gin-turn over sa bungto sa Niyabong, Samar. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas report. Gin-turn over sa bungto sa Niyabong sa probinsya sa Samar ang duha nga bag-o nga Early Childhood Care and Development ECCD Center sa Barangay Tagbayaon ngan Barangay Bugho. Ang turnover ang parte sa Fiscal Year 2025 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units sa Department of the Interior and Local Government. Ang mga pasilidad maghahatag sa mas accessible ug child-friendly nga lugar para sa early childhood education ninabinas sa mga bata tikang sa upland communities. Ang bungto sa Niyabong mao ang una nga LGU sa probinsya nga nakompleto ang ECCD projects. Ginlalauman nga makakabulig ang mga ECCD center nga maipaharani sa mga bata ang angayan nga learning facilities o early childhood services. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Kalbayog. Nga mga salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Samtang serbisyo caravan igpapahigayon ng LGU San Julian mulupyon bungto ginaaghat nga makiisa ang detalye tikang kan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas. Report. Ipinangagan lokal ng pamunuan bungtan San Julian, hailaram hiton paumuno ni Municipal Mayor Honorable Doris Taron. Padayon nga ipapadaangat ang mga serbisyo ng gobyerno hamulupyohan bungto, ipinaagi iton ira pagbubuhatan nga third quarter serbisyo caravan 2026. Barangay Putong San Julian, hiton maabot Agosto 25 tuig 2026. Magdarodilaan ng mga serbisyo, programa nga asistensya, at doon matagamtaman han katauhan na gikan ang mga buhatan han LGU, National Government Agencies, ngan partner institutions. Lakip din yan serbisyo panlawas, social welfare, civil registration, livelihood, environment, public safety ug iba pa. Ining aktibidad may panoy umas may paranipan mga serbisyo ng gobyerno katauhan. Igpapatuman hailaramhan tema bayani sa serbisyo publiko. Diin gimpahinomdom ngan serbisyo publiko hindi la trabaho kundi isang nga panuwagan pagbulig, pag-ataman ngan paghatag oportunidad ha komunidad. Dugang pa ginaagat han lokal nga pamunuanan nga tanan nga bulupyo gikan ha iba-ibang barangayhan bungto nga pahimulusan ining nasabi nga higayon. Impormasyon na ikay pinaagan lokal nga pamunuanan bungton San Julian. Para habagong Pilipinas, Dian Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Lan. Wala siya. Og sa atong ikaduhang kalambuan diri sa probinsya sa Biliran, Lutian program sa Naval nagpatuman og giant bamboo growing activity sa Burak River Bank. Og ang detalye bat-bato na sa Rodrigo Victoria. Naghiusa ang lokal nga gamhanan sa Naval o mga partner ng mga ahensya alang sa usa ka dakong bamboo growing activity sa Burak River Bank nitong Agosto 21 isip kabahin sa Lutian program. Apil sa mong kalihukan ang Bureau of Jail Management and Penology o BGMP, Women's Association, Barangay Burak, Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection o BFP, Biliran Province State University o BIPSO ug ang Coast Guard Station Biliran. Tumong sa mong kalihukan ang papaligon sa mga dapin sa suba, pagpanalipod sa kinayahan ug pagpalambo sa malungtarang pagatiman sa natural nga kahingawaan. Pinaagi sa inuusang paningkamot sa lokal nga gamhanan, mga ahensya o komunidad gilauman nga makatampo ang pagpangtanom o kawayan sa pagpakunod sa pagkadaot sa mga dapin sa suba o sa pagpreserbar sa kinayahan alang sumabot ng mga henerasyon. Ipasalamatan ang sab sa LGU Naval ang tanang partner agencies o mga partisipante nga may tampo sa maong environmental initiative. Nasalamat Sir Rod sa imong informasyon og ingman kang Ma'am Alani. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, Baybay CHO nagpahinumdum sa mga ginikanan bahin sa posibleng reaksyon human sa MR vaccine. Gipahinumduman sa Baybay City Health Office kon CHO ang mga ginikanan ug tig-atiman sa mga bata nga normal lamang ang pipila kagaan nga reaksyon human madawat ang measles, rubella kon MR vaccine. Sumala sa impormasyon nga gipaambit sa Baybay City Health Office gikan sa Department of Health Eastern Visayas kon DOH8, mahimong makasinati ang mga bata og hilanat, sakit o pagpula sa bukton nga gibakunahan. Gidasig usab ang mga ginikanan nga bantayan ang kahimtang sa ilang mga anak ug hatagan sila og hustong pag-atiman human sa pagbakuna. Gipasidanan usab sa maong buhatan nga kinahanglan mo konsulta dayon sa pinakaduol nga health center kung ang bata makasinati og taas nga hilanat nga mulapas og duha ka adlaw, kalisod sa pagginhawa o grabing paghubag sa dapit nga gibakunahan. Ang maong pahinumdom kabahin sa padayong paningkamot sa mga health authorities sa paghatag og hustong impormasyon sa publiko bahin sa kaluwasan o gustong pagatiman sa mga bata human makadawat sa MR vaccine. Gikan sa VSU DCFM, Dolodik Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Takna sa Radyo Pilipinas, 55 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon og balita gikan diri sa Libagon, Southern Leyte. Sangguniang Bayan sa Libagon malampusong nagpahigayon sa public hearing. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Malampusong gipahigayon sa Sangguniang Bayan sa Libagon ang usa ka public hearing ni atong Agosto 19 sa Barangay Kawayan, Covered Court, Kawayan, Libagon, Southern Leyte. Tumong sa mga pagpaminaw sa publiko nga mahatagan og kahigayunan ang mga lumulupyo, barangay officials, mga stakeholders ug uban pang partisipante nga makapahayag sa ilang komento, kabalaka, sugyot ug rekomendasyon kabahit sa proposed municipal ordinances. Una, pagdeklarar sa pangidapana Sunset Bay isip ecotourism site sa munisipyo sa Libagon, lakip ang mga silot ug pag-aprobar sa pundo. Alang niini ang author si Honorable Reynard Neil Kaluoy. Ikaduha, pagdili sa mga lenders, financiers ug sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Conforpis sa Libagon nga moapil sa sugal, pagprenda sa cash card, isip loan collateral ug uban pang bakak nga representasyon o kasabutan lakip ang mga silot alang sa paglapas niini. Ang author si Honorable Solficia Indriga. Ikatulo, pagdeklarar sa Oktubre 16 sa matag tuig isip opisyal nga founding day sa munisipyo sa Libagon, lakip ang tinuid nga pagsaulog niini o pag-aprobar sa pundo. Ang author si Honorable Mario Oliver Ranki. Ikaupat, pag-regulate sa operasyon sa video key, VCD, DVD ug uban pang sound system alang sa komersyal o pribadong paggamit. Ang author si Honorable Reynard Neil Kaluoy uban si Honorable Precioso Kahukom. Ikalima, pagpatuman og curfew gikan sa alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon alang sa tanang minor de edad nga ubos sa 18 anyos ang panuigon sa tibuok lungsod sa Libagon. Ang author si Honorable Solficia Indriga ug Honorable Precioso Kahukom. Ikaunom, pagdili sa pagpakita nga hubo ang ibabaw sa lawas o half naked sa mga pampublikong lugar ug ang author si Honorable Precioso Kahukom og Dionisio Amparo. Og ikapito, pagdili sa pag-inom og ilimnong makahubog o liquor sa mga pampublikong lugar, din ang author si Honorable Dionisio Amparo ug Honorable Precioso Kahukom. Pinaagi sa public hearing, gihatagan og dakong importansya ang partisipasyon sa katawhan sa paghimo sa mga lokal nga palisiya ug ordinansa. Ang mga opinyon, kabalaka ug sugyot sa mga lumulupyo na himong konsiderasyon sa Sangguniang Bayan sa pagpalambo sa mga proposed measures. Balita gikan sa SB Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 58 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon, doon na lamang tayo 2 minutos nga nahibilin. Good morning, Eastern Visayas. Para sa katapusan nga balita, matikang dide sa RP Calbayog, sobra 93,000 cubic meters nga silt nakuha na sa Maruyunduyon ngan Kaglangkoy Creek sa Katarman, Northern Samar. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Sobra 93,000 cubic meters nga silt nga iba pa nga dredged materials ang nakukuha na sa Department of Public Works and Highways o DPWH tikang sa Maruyunduyon ngan Kaglangkoy Creek sa Katarman, Northern Samar. Sumala sa DPWH nakaabot na sa 73.29% sa target ang padayon nga desilting operation katugbang sa haros 93,728 cubic meters nga materyales nga nahawanan tikang sa mga waterway. Padayon nga ginagamit sa DPWH Regional Office 8 Equipment Management Division ang amphibious excavator para mapalapad nga mapaupay ang abid sa tubig sa duha nga creek. Sigon kan District Engineer Alvin Ignacio, nakikita na ang epekto sa dredging operation ngan may mga residente nga nagsumat nga ang mga lugar nga sadto permigin babaha diri nasugad kasagaran nga nagbabaha yana. Ang operasyon ginpapatuman pinaagi sa koordinasyon sa DPWH Regional Office 8, Northern Samar 1st District Engineering Office, Penro, Senro ngan LGU Katarman. Kung mahuman ang proyekto, ginlalauman nga mas magiging hapsay ang abid sa tubig ngan maibanan ang peligro sa pagbaha labi na durante sa makusog nga pag-uran.
Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, ponto 9:00 san aga, nga di na namon tatapuson ang namon partisipasyon para yan nga Lunes nga edisyon sa naton taramdan. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor, Charmaine Perito Balvez, nga damagyapon nga salamat sa ato nakaupod sa Master Control, si Raizano Barandino. Sa ngaran sa naman acting station manager, Hinaro Navilon, ako Troy ni si Suzette Pretencio. Iyo nakaupod yan ang Monday edition sa natong taramdaan. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, parehas man kami didi DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. In temporaryo naliwat kami nga mananamili. Tangaran po ito naman ni Zem, Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tecudes, kan Kuya Buboy itong amon admin. Nga na natin didi kapakyang, super taking engineer Mark Gagwa, nga natin mga tigkontribuarhan, mga balita, Ate Pen, Ate Daisy, and Dayan Camplon, Ate Sok, mga kaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Lan? Og sa ngalan sa Philippine Information Agency nga gipanguluhan ni Sir Rian Arento og sa akong manager, provincial manager si Rodrigo Victoria kinsa ato akaron sa GSIS nag-follow up sa iyang solar loan para makalibre sa kuryente og mag-enjoy sa kahayahay sa palibot niya. So ako si Lani Pitaw Tupas, mo pasalamat sa mga suking tigbaminaw diri sa Radyo Pilipinas. Ug again, moyon ko og good morning Eastern Visayas ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Lani Pitaw Tupas. Yes, Sir Glody. Mao kadto ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 og sa ngalan sa among station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody kayunda ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong oras ug mga stasyon. Og sa ngalan sab sa itong mga kaubanan diri sa Radyo Pilipinas sa Sogod, atong katugbang sa Master Control si Noel Palugod, atong mga tech on board sila si Mera Soltorion, Giselle Dikit, J.Ann Canyon, Rizami Mayola og si Mark Kenneth Segovia, og sa atong support sa admin staff sila si Miss Rosemary Mikati, Junjun Amora og Igoy Paul. Atong mga frontliners si Aljun Malot, Miss Ria Mikati, Roel Bugnos Jr., Jevic Epis ug Miss Dalia Orita Tuil. Kinigihapon si Gemma Distreza magpasalamat sa itong panag-uban karong buntaga sa itong tulumanon. Good morning, Eastern